Isipin mo to, 4,000 taon na ang lumipas, pero may isang digmaan na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Hindi ito simpleng away sa lupa. Hindi ito tungkol sa border. Hindi ito tungkol sa politika. Dahil kung ganun lang kasimple, matagal na sana itong natapos. Ilang beses nang nag-usap ang mga leader ng mundo. Ilang beses nang pumirma ng kasunduan, pero sa bawat pagkakataon, bumabalik ito sa apoy, sa kaguluhan, sa dugo. Bakit bawat ceasefire bumabagsak? Ang sagot, hindi mo makikita sa balita. Makikita mo ito sa Biblia dahil ang problemang sinusubukan ng mundo na ayusin gamit ang politika ay isang problemang espiritual. Ang pinagmulan nito ay nakabaon sa pinakaunang aklat ng kasulatan, ang Genesis. Mag-subscribe ka muna sa Holy Tales TV dahil ang susunod mong maririnig posibleng magbago ng pananaw mo sa mundo. Para maintindihan mo kung bakit nag-aaway ang mundo ngayon, kailangan mong bumalik sa pinakaunang sandali. Hindi ito nagsimula sa digmaan. Nagsimula ito sa isang pangako. Bandang taong 2,100 bago si Kristo sa lungsod ng Ur, tinawag ng Diyos ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Abram, isang ordinaryong tao pero may pambihirang tawag. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Bibigyan kita ng lupain, pararamihin ko ang iyong lahi, at sa pamamagitan mo, pagpapalain ang buong mundo." Isang pangako, isang covenant, isang bagay na magbabago ng kasaysayan, pero may problema, wala siyang anak. At ang asawa niyang si Sarah ay walang kakayahang manganak. Sa kulturang iyon, ito ay kahihiyan, ito ay pagkawala ng kinabukasan. Sa Genesis 15, gumawa ang Diyos ng isang kakaibang kasunduan. Pinaghiwalay ang mga hayop, inilagay sa magkabilang panig. Nahulog si Abram sa malalim na antok, at habang siya ay tulog, isang apoy at isang usok ang dumaan sa pagitan ng mga hayop. Big sabihin, hindi ito kasunduang pantay. Ito ay pangakong nanggaling lang sa Diyos. Pero kahit ganoon, lumipas ang mga taon, walang anak, 25 taon ng paghihintay. Isipin mo yon, may pangako ka mula sa Diyos, pero walang nangyayari. At doon, pumasok ang tukso. Isang araw, lumapit si Sarah kay Abram. May ideya siya. Maaari niyang ibigay ang kanyang alipin sa kanyang asawa. Ibinigay niya si Hagar, isang alipin mula sa Ehipto, kay Abram, at pumayag si Abram, isang desisyon na mukhang tama, pero hindi galing sa Diyos. Nabuntis si Hagar, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang alipin ngayon ay may dalang tagapagmana, at nagsimula siyang tumingin kay Sarah ng may paghamak. Nasaktan si Sarai, napahiya, at sa galit, pinahirapan niya si Hagar hanggang sa tumakas ito, mag-isa, sa disyerto. Pero doon, nagpakita ang Diyos. Sinabi niya, "Bumalik ka, pero ang anak na dinadala mo, magiging laban sa lahat." Ipinanganak ang bata, at ang pangalan niya, Ismael. Ibig sabihin, dinirinig ng Diyos. Sa loob ng 13 taon, inalagaan ni Abram si Ismael. Akala niya ito na ang katuparan ng pangako. Pero muling nagsalita ang Diyos. Ang tipan ay mapupunta sa ibang anak, sa anak ni Sarah, sa anak na ipapanganak sa pamamagitan ng himala. At ang pangalan niya ay Isaac, 2 anak, 2 tadhana. Si Ismael, pinagpala. Si Isaac, pinili. Lumipas ang panahon at dumating ang punto na hindi na kayang magsama. Inutusan ni Sarah si Abram na palayasin si Hagar at Ismael. Masakit iyon, pero sumunod siya. Binigyan niya sila ng kaunting pagkain at tubig at pinaalis sa disyerto. Naubos ang tubig. Nang hina si Ismael, lumayo si Hagar dahil hindi niya kayang panoorin ang kanyang anak na mamatay. Pero narinig ng Diyos ang bata. Ipinakita niya ang isang balon ng tubig. Nabuhay si Ismael, lumaki siya, naging mandirigma. Samantala, mula kay Isaac, nanggaling ang Israel. Magkapatid,
pero magkaibang landas at ang sugat hindi naghilom. Lumipas ang mga henerasyon. Si Isaac nagkaroon ng 2 anak, si Jacob at Esau, at muli nagkaroon ng agawan. Ninakaw ni Jacob ang pagpapala at nagalit si Esau, at sa galit sumama siya sa linya ni Ismael. Lahat may iisang pinagmulan, isang pamilya na nagkawatak-watak, at ang digmaan hindi tungkol sa lupa kundi sa mana. Lumipas ang libo-libong taon at dumating ang isang bagong relihiyon, ang Islam. 2 paniniwala, isang pinagmulan. Sino ang tunay na tagapagmana? At dahil dito, ang digmaan hindi na lang pisikal, ito ay naging espiritual. Sa awit 83, may isang propesiya, isang listahan ng mga bansang gustong burahin ng Israel. Ayon sa Biblia, ang huling solusyon hindi manggagaling sa tao, kundi sa pagbabalik ng Mesyas. Nang mamatay si Abraham, 2 anak ang naglibing sa kanya, si Isaac at si Ismael. Magkapatid, magkasama. Ano ang Ismael sa buhay mo? Ano ang pinipilit mong gawin kahit hindi pa ito ang oras ng Diyos? Dahil kapag pinilit mo ang hindi pa dapat, hindi ka makakalikha ng himala, makakalikha ka ng problema. Pero kahit ganun, may awa ang Diyos. Nakikita ka niya, kahit nagkamali ka, may pag-asa pa rin. Kaya kung may mga bagay kang pinipilit ngayon, bitawan mo dahil ang himala darating sa oras ng Diyos. At kapag dumating yon, alam mong totoo. Dahil hindi mo ito pinilit, tinanggap mo lang. At iyon ang kaibahan ng Ismael at Isaac.